ba naaresto na at nahuli na etong si Kibuloc. Ngayon mga kababayan, kung matatandaan ninyo, bago pa lamang etong si Kibuloc na magtago, 'di ba may mga hamon siya kay Senator Risa Hontiveros na kung saan mga kababayan sabi niya pa nga papuntahin daw sa KOGC etong si Senator Risa Hontiveros at may pag-uusapan daw po sila. So ngayon mga kababayan, na naaresto na etong si Kibuloc, nagbigay na po mga kababayan ng testimonya or statement etong si Senator Risa Hontiveros patungkol po mga kababayan dito sa nakatakdang hearing nitong si Kibuloc na makaka-attend na siya. At masasabi natin mga kababayan na eto na yung isang mitsa para gisahin ng matindi ni Senator Risa Hontiveros etong si Kibuloc. At dito natin makikita kung gaano katindi at kahaba yung yabang nitong si Kibuloc mga kababayan at kung masasagot niya yung mga accusation laban sa kanya. Dahil mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba bago magtago etong si Kibuloc, marami na po ang mga nagrereklamo patungkol po sa kanya, yung mga ginawa niya ng hindi magaganda, kabilang mga kababayan, yung mga sexual harassment, child abuse mga kababayan. Ngayon, mas nadadagdagan pa pala ng mas nadadagdagan dahil napunta sa PNP yung mga tao pang ibang nagrereklamo laban po dito kay Kibuloc. So ngayon, eto pakinggan po natin etong testimonya mga kababayan or statement nitong si Senator Risa Hontiveros. I-play na po natin. Itatakda po namin hanggat maaga ang susunod na pagdinig na finally haharap na si Apollo Kibuloc. Once matakda namin yung petsa ng susunod na pagdinig kay Apollo Kibuloc dito sa Senado, susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloc kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya. Eto, pakinggan niyo mga kababayan ha. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, marami siyang itatanong dito kay Kibuloc. So aasahan na natin mga kababayan na talagang manginginig etong si Kibuloc pagka humarap na siya dito sa Senado. Dahil unang-una mga kababayan, ang yabang-yabang niya nung kasama niya yung mga vlogger niya, yung mga vlogger na sumusuporta sa kanya, na kung saan may mga paghamon-hamon pa siya dito kay Senator Risa Hontiveros at tinawag pa nga niya mga kababayan na mistress etong si Senator Risa Hontiveros. So ngayon, magkakaalaman lahat ng mga sinabi ni Kibuloc, ang tanong, kaya niya bang sabihin ng kaharap mismo etong si Senator Risa Hontiveros? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Yung mga babae, pati yung mga menor de edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya. Yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay. Yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din yung kanyang mga illegal activities. At saka mga kababayan, dapat maitanong din sa kanya yung mga taong tumulong sa kanya para makapagtago po siya. Dahil unang-una mga kababayan, hindi naman lalakas ang loob ni Kibuloc na magtago kung walang mga tao na nasa likod niya na tumulong po sa kanya para magtago ng napakahabang panahon dyan po sa loob ng KOGC. So ngayon, alam naman natin mga kababayan kung sino yung administrator ngayon ng KOGC at namamahala ng KOGC. So kung tutusin mga kababayan, gaya nga ng sabi ko sa inyo noong nakaraan, imposibleng hindi alam ni Duterte na nagtatago dyan si Kibuloc, dyan sa loob ng KOGC. Kasi mga kababayan, unang-una, lahat ng impormasyon sa KOGC makakarating sa kanya dahil siya yung administrator ng KOGC. So ngayon, dapat yung mga taong tumulong din dito kay Kibuloc mga kababayan, dapat maipatawag din dito sa mga pagdinig na ito at tanungin kung bakit nga ba sila nagtatago at pumuprotekta ng isang pugante. Alam niyo mga kababayan, ang inaasahan ko dito at expected na natin dito, manggugulo na naman sa hearing ni Senator Risa Hontiveros, yang sina Padilla at yang sina Bato de la Rosa. Baka nga pati si Bongo mga kababayan, makisali din dyan. At kapag itong si Senator Risa Hontiveros ay umiinit na yung mga tanong dito kay Kibuloc mga kababayan,
asahan na natin na may kokontra at sasagot dyan ng mga kasamahan niyang senador. Especially, etong si Padilla. Na una pa lamang, alam na natin kung para kanino yung kulay niya. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Norte edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya, yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang Sa pa yung yan. kanyang Alam niyo, yung nakakalungkot nga dito mga kababayan sa totoo lang, yung isa sa mga lalaki na pinagmalupitan ni Kibulok, mismong kamag-anak niya pa. Ano po, hindi nga natin alam kung pamangkin niya ba yon or anak ng kapatid niya, mga kababayan, or apo niya. Hindi natin alam pero malapit na kamag-anak ni Kibulok yung isa sa pinagmalupitan at nakaranas ng pagmamalupit dito kay Kibulok mga kababayan. At mismong nagkwento po yun at handang tumistigo laban dito kay Kibulok. So ngayon mga kababayan, ang isa pa dyan, pagpatuloy pa natin. parang yang pamumuhay, yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din yung kanyang mga illegal activities. Dapat talaga mga kababayan, masagot yan nitong si Kibulok. Pero expected na natin na may mga senador na kukontra dyan kapag ka si Kibulok na yung mismong hinihiring at tinatanong nitong si Senator Risa Hontiveros. Ang una dyan si Robin Padilla. So ngayon mga kababayan, eto pa yung isa pa sa mga dapat masagot nitong si Kibulok mga kababayan dahil unang-una mga kababayan, di umano ay may iba pa palang mga biktima na nagtungo at nagpunta po ng PNP at inirereklamo mga kababayan etong si Kibulok. So sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, kung matatandaan nyo yon, kapag ka nahuli at nasa kote at napapunta sa kamay ng mga otoridad, etong si Kibulok, asahan na natin. Dadami at dadami pa yung mga magrereklamo laban po dito kay Kibulok at nangyayari na nga mga kababayan. Ano po, nangyayari na nga ngayon na kung saan mga kababayan, may mga ilang biktima pa na nagpunta sa PNP at inirereklamo etong si Kibulok kaugnay ng pang-aabuso niya po doon sa ibang mga miyembro or mga dating miyembro ng KOJC. So asahan natin na bukod po dito, dadami at dadami pa yan. Mga kababayan, baka lalo pang mabaon ng napakatinding pagkakabaon etong si Kibulok at yung mga kasamahan po niya. So ngayon, eto, i-play po natin, panoorin po natin. May mga biktima pa ng umano'y pang-aabuso ni KOJC leader Apollo Kibuloy ang lumapit sa mga otoridad. Sabi ng PNP, natuklasan ito sa kasagsagan ng Ano yan sabi dito ni Ma'am Kahigos? Sir Jake, yung dating bodyguard ni Kibulok na nakatakas ay may ibinulgar tungkol sa gawain nila Kibs at krimen. Tama ba? At krimen. Alam niyo, ganito yan mga kababayan. Napanood ko yung video ng bodyguard. Nitong si Kibulok, dating bodyguard. Kaso lang hindi ko maintindihan kasi nga mga kababayan, yung salita ay Bisaya. May lahi akong Bisaya pero hindi ako gaanong nakakaintindi ng Bisaya mga kababayan. Kaya yung bidyong yon, itinatanong pa natin at pinapatranslate pa natin dun sa talagang marunong magsalita ng Bisaya. Ang ganda mga kababayan kung matatalakay natin yon kasi matinding revelasyon po yon. Mga kababayan, ng pagkakaalam ko nga parang pati ata yung pamilya nung bodyguard na yon mga kababayan ay pinag-iinitan. Ano po, nitong kampo, nitong si Kibulok. Kaso nga lang, hindi ko na maintindihan yung iba. Pero anyway, balik tayo dito mga kababayan. higit 2 linggong operasyon ng pulisya sa KOJC compound para isilbi ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at iba pang mga kapwa akusado. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, ang mga babaeng biktima ay bahagi ng Inner Circle Pastorals at pinakabata ay 12 taong gulang. Dagdag ni Marbil, ang mga ebidensya mula sa testimonya ng mga biktima ay magiging basihan ng matibay na kaso laban kay Kibuloy. Kinakalap na ang mga reklamo. Kita nyo kung gaano katindi itong si Kibulok mga kababayan. Pati yung mga minor de edad na ang edad ay nasa edad 12, talagang inabuso pa nitong si Kibulok mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang yung mga nagre-reklamong yan, hindi naman mag-aaksaya ng oras yan kung hindi talaga na pagmalupitan at naabuso mga kababayan nitong si Kibulok. Kaya lang yung mga yan lumalaban at nagkakaroon ng lakas ng loob para humarap at harapin itong si Kibulok mga kababayan at lumantad ngayon kasi nga nararamdaman nila na pantay na ang tingin ng gobyerno at ng ating mga law enforcement mga kababayan
sa mga tao ngayon. Ano po, hindi porket mayaman ka, makakaligtas ka, at hindi porket mahirap ka, hindi mo na makakamtan yung hustisya mo. Ngayon, mga kababayan, kahit kaalyado pa, kakampi ng presidente, mga kababayan, basta nagkamali ka at may nagawa kang pagkakamali, kailangan mong pagbayaran yon. Hindi mo pwedeng gamitin yung ugnayan mo sa presidente or kahit na kanino mang politiko para malusutan mo yung atraso mo. Hindi pwede sa ngayon yan. Kailangan pagbayaran mo kung talagang nagkamali ka. At yan yung nakikita, mga kababayan, ng marami sa mga kababayan natin, especially yung mga naabuso nitong si Kibulok na naglalakas ng loob ngayon para lumantad at magdemanda at harapin etong si Kibulok, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Stay po doon, may mga lumapit po doon, and we are now in the process of coordinating with the SWDs because Diba? accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there. Ayaw munang magkomento ng kampo ng KOJC hinggil sa sinabi ng PNP. Wala na, Attorney Torion. Hindi na uubra yung lakas-lakasan ng loob mo pagkakaharap ang media. Hindi na uubra yan, lalo na pagka dumami pa ng dumami yung nagrereklamo laban dito kay Kibulok. Alam niyo kung tutusin, mga kababayan, ang nakakapagtaka nga dito kay Attorney Torion, kapag kakaharap niya ang media, ang lakas ng loob niya, mga kababayan. Pero siguro pagka ang labanan na dito, yung talagang sa korte na, baka hindi nila kayang ipagtanggol etong si Kibulok, mga kababayan. At hanggang media na lamang po tayo. Alalahanin po natin, mga kababayan, nung nagkaroon dati ng issue, alam ko pamilyar kayo doon sa Itbulaga, mga kababayan, at saka doon sa Tape Incorporated. Di ba yung kabilang kampo na kalaban ng Tito Vic and Joey, napakaingay nun sa media, mga kababayan. At yung kampo naman ng Tito Vic and Joey, yung lawyer nila, yung abogado po nila, ay nananatiling tahimik lamang habang inilalaban yung kaso ng TVJ. Ano ngayon ang nangyari, mga kababayan? Nanalo at nagtagumpay ang TVJ at yung tahimik na abogado na yon, talagang naipanalo niya yung kaso. At yung maingay na abogado na pa-interview ng pa-interview, mga kababayan, at bigay ng statement na puro paninira laban sa kabila, natalo, mga kababayan. Kasi nga, kung titingnan nyo etong si Torion, maingay siya pagdating sa media. Paano na kaya kapag yung pinaglalabanan na, nasa mismong korte na, kaya nilang ipagtanggol etong si Kibulok, kaya nilang ipanalo ito, mga kababayan. Ako, nagtatanong lang naman. Kasi kung titingnan natin, marami sa mga sinabi ni Torion ang mahirap nang bawiin. Bakit, mga kababayan? Kasi kada i-interviewin siya ng media, meron siyang nabibitawan ng salita na nagbabackfire po papunta sa kanila. At mahirap nang linisin, mga kababayan, yung mga binitawang salita. Katulad na lamang nung sinasabi nila at pinapakalat nila na naaresto sa gubat, mga kababayan, at hindi sa loob ng KOJC. Ano nangyari ngayon? Di ba sa loob ng KOJC, naaresto etong si Kibulok, at yung sinasabi nila, mga kababayan, na sumuko daw. Kusang sumuko etong si Kibulok. Ano nangyari ngayon? Di ba lumabas yung totoo, mga kababayan, na hindi naman pala kusang sumuko at nasukol kaya napilitang sumuko, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan natin, etong si Torion, marami siyang mga paliwanag na medyo sumasablay. Hindi nga medyo sobrang sumasablay na mahirap ng linisin at ibalik, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Habang wala pa umanong kumpletong detalye, ayon kay KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion. Pero hirit ni Torion, hindi bahagi ng tungkulin ng PNP ang character assassination sa mga akusado pa lamang. Kaya't umapela rin siya ng pagiging pantay at profesional. Naghahanda naman na ang PNP sa magiging latag ng seguridad sa Biyernes sa pagdadala kina Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court. Wag nyo daw i-character assassination na itong si Kibulok, mga kababayan, sabi ni Torion. Di ba kung mang-ano nga sila kay Tore, napakatindi. Lalo na yung si Dr. Badoy, mga kababayan. Kung mang-alipusta nga sila ng mga law enforcement, napakatindi. Tapos ngayon mananawagan kayo na wag i-character assassination yung kliyente ninyo. Alam mo, Attorney Torion, eto nga yung kasabihan wag nyong gawin sa iba yung ayaw nyong bumalik at gawin sa inyo. At kung ano yung ginagawa ninyo sa iba, yan at yan yung babalik sa inyo. Tapos ngayon magpapaawa kayo, mananawagan kayo na wag i-character assassination etong si Kibulok. Kung titingnan natin, mga kababayan, eto namang sinasabi dito, hindi naman character assassination yan.
yan po mga kababayan ay base sa impormasyon na nakakarating sa PNP at yung mismong nagrereklamo na pumupunta sa PNP at nirereklamo. Itong si Kibulok, ina-update lang yan sa publiko para alam ng sambayan ng Pilipino na talagang dumarami at talagang yung mga tao naglalakas ng loob, especially yung mga nagawa ng hindi maganda ni Kibulok, talagang naglalakas ng loob na idemanda ngayon itong si Kibulok. So walang karakter assassination diyan mga kababayan. Akong nakikita in my personal opinion. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Branch 159 mula PNP Custodial Center. Inaasahan kasing pisikal na harap sina Kibuloy sa Pasig RTC kaugnay ng kanilang arraignment sa kasong qualified human trafficking. Let us wait for the final instruction kung matutuloy ba. But as we speak po, kanina kausap ko nga yung deputy before po ako humakap sa inyo at sinasabi na per coordination this morning nga po sa RTC 159 ay matutuloy po yung arraignment. But yes, we also consider the security challenges that we will be facing in case they will be transported from Krame to Pasig, and without also taking chance kung ano yung magiging sitwasyon kapag inalis na po natin pagdating po natin doon sa Pasig. Naurong naman sa hapon ng Biyernes ang arraignment sa QCRTC kaugnay ng kasong child and sexual abuse sa pamagitan ng video conference. Naihain na rin ng PNP ang urgent motion sa QCRTC para manatili sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sina Kibuloy. Inihayag ng CIDG sa motion na may utos din ng Pasig RTC na iharap sina Kibuloy sa arraignment at non-bailable ang kaso rito. Una na rin daw naglagak ng piyansa sa kasong child and sexual abuse ang mga akusado maliban kay Kibuloy. We have to harmonize po talaga kung mag-i-issue po ang Pasig ng commitment order sa Pasig, then and then the other court will also issue a commitment order directing us to transfer them doon sa Quezon City. Then we have to really determine kung ano ba talaga yung masusunod. We are assuming that yung mga kaso po na non-bailable po will have to be considered in determining where should they be detained pending trial po. Mula nang ikulong dito sa PNP Custodial Center, bukod sa mga abogado, kabilang din sa bumisita kay Kibuloy, ang kanyang spiritual advisor. Sabi ng PNP, nasa maayos na lagay sina Kibuloy, maging si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na nakakulong din dito. Ang ganda ng Pasko nila mga kababayan, ano? Ang ganda ng Pasko nila mga kababayan, biruin nyo, oh. Talagang sunod-sunod yung tagumpay ng gobyerno ngayon. Si Alice Guo nahuli. Yung mga kasamahan ni Alice Guo at saka yung best friend nitong si Harry Roque ay nahuli mga kababayan. Tapos, eto namang si Kibulok mga kababayan, kala natin mahihirapan, sobrang mahihirapan yung ating mga law enforcement na mahuli. Kasi nga unang-una maimpluwensya to mga kababayan at talagang kaibigang matalik ng dating presidente. Pero kita nyo naman mga kababayan, yung expected natin na matatagalan pa bago mahuli, ay nahuli agad. Kaya nga kung makikita ninyo, nagre-reunion sila dyan sa loob ng PNP, mga kababayan. So ngayon, ang isa pa dito, na talagang malaki ang posibilidad na baka magtago na rin dahil hindi na na-attend ang mga hearing, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, baka makita natin at babalitaan natin sa isang araw, ang nagtatago naman ay si Harry Roque. At si Harry Roque naman ang huhulihin ng ating mga law enforcement. Kasi nga mga kababayan, hindi na nag-a-attend ng mga hearing. So ngayon, asahan natin or expected na natin na baka ang mangyari nga dyan, magtago na rin siya. At siya ang sunod na makakasama ni na Alice Guo dyan sa loob ng PNP Krame. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. May mga so maliwanag mga kababayan dito na bukod do sa mga unang nagreklamo laban po dito kay Kibulok, meron pa mga bagong biktima. Di umano na talagang naglakas ng loob na idemanda at magtungo sa PNP etong si Kibulok mga kababayan. Kasi unang-una, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, kung ikaw ay biktima, at alam mo at nararamdaman mo na sa panahong ito ngayon, mapuprotektahan ka at pantay-pantay na ang tingin
sa mayaman at mahirap at makakamtan mo yung hustisya, talagang maglalakas ng loob ka na harapin etong si Kibulok para makuha mo yung hustisya mo at para mapagbayad siya sa kasalanan sa'yo. So ngayon mga kababayan, bukod doon sa mga unang nagdemanda kay Kibuloy, parami ng parami at nadadagdagan mga kababayan yung mga reklamo laban po dito kay Kibulok. Kaya nga malabo ito mga kababayan na makalusot sa mga demanda laban sa kanya, especially yung isang matinding kaso na kinakaharap niya, yung qualified human trafficking. Mahihirapan siya na malampasan yan mga kababayan. Tapos pagka natapos itong mga hearing na ito at napatunayan na siya ay nagkasala na, may naghihintay pa sa kanyang panibagong reklamo, which is mga kababayan, yung sa ibang bansa naman. So ngayon, etong si Kibulok, hindi natin alam mga kababayan kung kailan pa nito masisilayan ang labas. Ano po, dahil unang-una, yung mga kinakaharap niyang kaso, talagang puro mabibigat.